natin ngayon ay kung paano gumawa ng kulungan ng baboyang walang amoy. Kailangan po natin unang tignan ay yung lokasyon ng ating kulungan. Kailangan po pagka tayo magpoporma ng kulungan, titignan po natin kung saan lumulubog o sumisikat yung araw. Dapat po nandoon yun ang kahabaan ng ating kulungan. Kung tayo po ay magsisimula sa pag-aalaga ng ating mga baboy, lalo na po yung ating mga patabaing mga baboy, unang-una pong tandaan natin, kailangan po tama ang sukat. Ito po ay nagkakasukat sa bawat ulo ng baboy. Kung mainit ang lugar, ang sukat po niya ay 2 metro po kada ulo ng baboy na palakihin o yung ating patabaing baboy. Pag malamig po yung lugar, mapuno, pwede na po natin gumamit ng 1.5 square meter kada ulo. Or may sukat po ito na 4x5 ang luwang ng kulungan, kasama na po dyan yung kanyang wallowing pan at saka po yung pakainan. Yung pong ating mga materyales na gagamitin, pwede po tayong gumamit ng kawayan para po makatipid tayo. Pwede po tayong gumamit ng mga galing po sa mga puno na pamoste, or even din po pwede yung mga kawayan din ng pamoste, yun din po yung panghaharang natin sa gilid. Hindi po ito nangangailangan ng mamahaling materyales. Pwede po yan kung ano po yung mga endangered material natin, yung po gamitin natin. Ang mahalaga po sa lahat, tama po yung sukat para po tayo ay magtagumpay. Yung pong bubong natin, pag nakuha na po natin yung tamang haba at nakaano po yan sa lulubugan at aanuhan ng araw, dapat po ang taas po niyan ay hindi po bababa yung pinakaitaas, hindi po bababa ng 10 pie o 10 feet. Yung pong pinakalaylayan niya, 8 feet po ang dapat na taas niyan para po hindi masyadong mainit yung baboy. Ngayon, kung magagawan po natin yan ng paraan na magkakaroon pa siya ng monitor do sa ibabaw, yung isang bubong pang maliit, tas po yung pinaka parang doktungan ng yero, yung pong init dito, lalabas po doon. Sa mga pagbububong naman po, pwede po tayong gumamit ng nipa, anahaw, o yung pong mga second hand po na yero kung talagang wala pa tayong ganong puhunan. Pero po yung kanilang wallowing pan, simentado po talaga yun, at saka po yung pakainan para po hindi tayo mahirapan. Yung pong mismo naman na pinaglalagyan ng ipa, kailangan po ang ilalim nun ay lupa. Hindi po pwedeng sementohin ang ilalim nun kasi babaho po siya, wala pong mag-absorb ng tubig. Yung pong dito sa dingding, maaari po tayong gumamit ng, siyempre, simulan po natin doon muna sa pinakamahal. Pwede po tayong gumamit ng bakal. Yung iba naman po, sinisemento. Ngayon po, pag gumamit naman tayo ng kawayan, yun po ang pinakamura na pwede natin pagsimulan. Ang tamang sukat po nung pakainan ng ating mga baboy, 6 inches po ang lalim. Letter U po dapat ang pagkakagawa niyan. Pabilog. Para po pag ginanon nyo ng walis, madali siyang walisin. Yung pong lapad niya, at least po hindi kayo bababa ng 10 inches. 8 po pwede na, kaso pag malalaking breed po yung baboy, medyo nahihirapan silang kumain. Kaya po at least 10 to 11 inches po yung lapad niya. Lagyan nyo rin po nung bar na bakal para hindi po nila nahihigan, nang hindi po nasisira yung feeds. Kasi pag nahigam po niya yan, minsan nadudumihan, ayaw na nilang kainin. Doon naman po sa wallowing pool, 1 meter po yan. Kung gaano po kahaba yung kulungan natin, pag-adjust lang po kayo ng 1 meter, yun po yung kanyang wallowing pool. Nakakatulong po itong wallowing pool neto para ma-refresh yung katawan ng baboy, mas malakas po silang kumain. Pangalawa pa po, hindi nyo na po kailangan magpaligo. Kusa na po silang maliligo, doon na sila dudumi, doon na sila iihi. Mas makakatipid po tayo sa tubig. Doon po sa tamang lugar o tamang location ng ating paglalagyan ng pakainan at saka po nung ating wallowing pan,
dapat po number 1 sa pakainan. Siguraduhin nyo po ilalagay nyo yung pakainan ninyo doon po sa lugar na hindi na kayo papasok ng kulungan para po madali nyo siyang mapakain. Usually po kung nasaan po nandoon yung pakainan, doon po katapat niya naman yung wallowing pool sa kabilang lugar. Kung sa nipple drinker naman po ang ating pag-uusapan, dapat po yan nakapwesto mismo dun sa wallowing pan mismo para pag ininom niya yung excess na tubig, tutulo na siya dun sa wallowing pool. And then po, hindi naman po paramihan ng nipple drinker. Yung nipple drinker po, kaya lang natin po ina-advise para po laging malinis yung maiinom ng ating baboy, laging fresh. Siguraduhin nyo lang din po na yung pinanggagalingan ng source ng tubig ay hindi naaarawan kasi po hindi siya niinom pagka nainitan yan. Kailangan po kung sakali ang may aarawan yung dinadaluyan ng tubig, ibaon nyo po sa lupa yung or else po talaga nakasilong na hindi naaarawan. Yung pong tamang taas niyan ay depende po sa edad ng baboy. Usually po pagka biik, nasa 1 foot lang po ang taas para po maaabot nila agad. Tapos ina-adjust po uli yan habang lumalaki. Kung umiidad na siya, pwede nyo pong itaas. Makukuha nyo kung ano yung size ng baboy na hindi sa may hirapang uminom. Kasi ang baboy po ayaw nila ng halos nakatingala. Gusto nila talaga yung pag uminom sila halos yung hindi sa tingalan-tingala, hindi naman. Kasi pag tumingala, minsan pumapasok sa baga yung tubig. Kung sakali naman po wala tayong available na ipa o mahal yung ipa doon sa lugar natin, pwede naman po yung sementado. Hindi naman po ngayot ipa yung kulungan, mawawala na yung amoy. Or kahit po sementado, hindi po yan problema. Lagyan nyo po nung parang kadal na maliliit na bilog para po mabilis dumalo yung tubig papunta ron sa wallowing pan. Ang purpose po namin doon para mabilis ding matuyo, nang hindi po nasisirain yung flooring. Pangalawa po doon, nakakapigil po yun para madulas yung baboy. Sa dumi po ng baboy natin, mas maganda po humukay kayo ng isang balon na maliit na pagtatapunan. Doon po ilagay niyo po lahat yung mga dahon, yung pong mga dumi yung dumi ng baboy, sama nyo na rin po doon. Yung pong mga pinagbalatan po natin ng gulay, prutas, na mga nabubulok, isama nyo na po doon. And then po, yung pong tubig na doon sa wallowing pan, pag po binuhos nyo dyan yan, dinilig nyo dyan po, magiging fertilizer po yan after 1 week lang. Yun nga, maraming salamat mga ka-Province Life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-Province Life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-Province Life.